Napansin mo rin ba, parang may shift na nangyayari sa dating scene ngayon na hindi napapansin at napag-uusapan. Most men are walking away from dating. Nagdi-disengage sila, pinipili na lang maging mag-isa at nagfo-focus na lang sa sarili. Ang tanong, good thing ba ito or bad thing para sa mga kalalakihan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 nakatagong dahilan kung bakit maraming lalaki ang tumatalikod na sa dating ngayon at pinipili na lang maging mag-isa. Tatalakayin din natin kung mabuti ba ito o masama at ano ba ang nararapat mong gawin. Modern dating often feels like constant performance. Isa ito sa rason kung bakit maraming lalaki ang nagdi-disengage na sa pakikipagrelasyon. Dahil una, always needing to impress. Kailangan mong magpa-impress lagi. Kailangan mong galingan mag-perform upang tumaas ang tsansa mong mapansin. Pangalawa, competing for attention. Sa modern dating ngayon, mas matindi ang competition kumpara noon. Dahil sa sobrang daming options na talagang mga palaban, tatamarin ka na lang talaga, lalo na kapag wala kang binatbat sa kanila. At pangatlo, curating an image. Dito papasok ang self-improvement at looks maxing. Dahil upang maging top of the line ka, kailangan i-build up mo ang sarili mo at habulin yung version ng sarili mo na pang top 1%. Saka ka palang magkakaroon ngayon ng opportunity na pumila at maging options. Diyan napapagod ang mga lalaki. Because if a man feels like he has to perform to be valued, he eventually checks out. Tapos kapag ikaw nga ang napili, mangangaliwa naman yung partner mo. That's why men don't live because it's hard. They live when it feels pointless. Nasusundan mo ba yan? For many men, the effort no longer matches the outcome. Naunawaan mo ba yan? Hindi kasi libre ang pumasok sa dating. Isa yan sa high risk, medium reward na investment. Lahat i-invest mo dyan. Oras, resources, at emosyon. Tapos kailangan consistent ka dyan. Pero yung results ng investment mo, inconsistent naman. Minsan, overinvested ka na pala sa maling babae na walang klarong intensyon sa'yo. At sa sobrang laki nga ng competition, ang dali-dali mo lang palitan sa kabila ng mga ginawa mo. People don't quit what's hard. They quit what feels empty. Tama naman, hindi ba? Kapag paulit-ulit na lang na walang matinong nangyayari, pakiramdam mo pointless ang lahat. Kaya ang nangyayari, yung iba nagdi-disengage na lang at nagfo-focus sa sarili nila. Too many options create less commitment. Yan ang mapait na realidad dyan. Sa sobrang laki ng competition, konting pagtatalo lang, imbis na ayusin, humahanap na lang agad ng iba. Dahil sa pagdami ng options, sa pagliit din ng commitment. Nariyan ang mga dating apps na may endless choices ka. Nariyan din ang comparison culture. Ikukumpara ka kay ganito, kay ganyan, at lalo na sa mga naging ex niya. Kaya yung mga lalaki natatakot na lang mag-settle dahil pakiramdam nila replaceable sila o madaling palitan. Kaya imbis na full commitment ang gawin ni lalaki, nagkakaroon ito ngayon ng backup plan in case na mag-back out siya. Because when everyone is an option, no one feels like a priority. Naunawaan mo ba yan? Madalas ito sa mga kalalakihan na matagal nang sumusubok sa dating dahil sa paulit-ulit na pagkabigo, nagkakaroon na ngayon sila ng emotional fatigue. Constant uncertainty drains people. Tingin mo ba, sa tagal mo nang sumusubok, matutuwa ka pa rin kaya kapag pinakitaan ka ng mga mixed signals?
Ang tendency niyan, maumay ka dahil i-dedicate mo pa yan. Yung iba naman, madalas i-ghost ng ka-talking stage nila kaya tinatamad na ulit kumausap ng iba. At yung iba naman, lack of clear communication ang problema. Kaya pagkatapos ng ilang beses na paulit-ulit na ganyan ang nangyayari, some men stop trying not because they can't but because they get tired. Ngayon, mapapatanong ka kung saan na ba napupunta itong mga lalaking nagdi-disengage sa dating. They didn't disappear, they redirected. Karamihan, nagfo-focus na lang sa sarili nila. Career or money, fitness or self-development, personal peace, tapos faith and purpose. Diyan na lang sila nagfo-focus kaysa maghabol ng mga babaeng hindi naman worth it. Some men didn't lose interest in women, they just found something more stable to invest in. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi libre ang pumasok sa dating, investment yan. Kaya yung ibang lalaki, sa ibang bagay na lang na mas makahulugan, sila nag-i-invest. Madalas sa sarili na lang. Ngayon, iisipin mo na mas mabuti na yan kaysa maghabol sa babae, hindi ba? Ngunit may downside din yan, positive and negative. Una, positive, magkakaroon ka ng clear direction, focus, discipline, at self-respect. Yan ang kagandahan dyan. Ngunit sa negative side, nandyan ang avoidance, fear of vulnerability, at emotional shutdown. Dahil aminin na natin ang katotohanan. Oo, yung ibang mga lalaking nag-disengage sa dating talagang nag-level up pagkatapos. Ngunit yung iba naman dyan, na-trauma lang talaga kaya ayaw nang sumubok ulit. Yung isa natuto, yung isa natakot. Kung mas lalaliman mo ang tingin sa problemang ito, mapapansin mo na hindi lang ito tungkol sa dating. Tungkol talaga ito sa direksyon at identity ng isang lalaki. Matthew 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kapag talagang mali ang hinahabol mo sa buhay, magiging magulo ang takbo mo. Without purpose, men chase validation. But with purpose, men become selective. Nagiging mas matalino ang lalaki because a man with no mission will chase relationship, but a man with mission will evaluate first. Kapag may divine alignment at purpose ka talaga, mas magiging matalino ka at hindi ka matutulad sa mga lalaking iyakin na nagdi-disengage sa dating na parang mga batang nagtampo dahil hindi ka lang basta matured, may spiritual guidance ka rin. Bilang isang matured na lalaki, huwag kang iiyak at magtatampo. Huwag kang gagaya sa kanila. Ganito ang gawin mo. Una, don't chase women out of loneliness. Huwag kang papasok sa relasyon dahil lang sa tigang ka. Magkaroon ka ng klarong direksyon at purpose kung bakit ka papasok. Dahil ang lalaking walang plano, napapariwala lang yan. Pangalawa, don't withdraw out of fear. Huwag ka rin panghihinaan ng loob dahil lang sa napagod ka na o natakot ka ng sumubok ulit. May mali lang sa ginagawa mo kaya walang nagiging tama. At pangatlo, build your life first. Gaya ng sinabi ko kanina, ang lalaking walang purpose sa buhay, maling bagay ang hahabulin niyan. Kaya unahin mong itayo ang sarili mo. Dahil kahit si Adan, hindi naman siya naghanap ng partner, hindi ba? Binigyan siya ng Diyos nang makita ng Diyos na nasa posisyon na si Adan upang magkaroon ng kabiyak. Nasusundan mo ba yan? Baunin mo ito bago mo lisanin ang video na ito. Walking away from distractions is powerful, but only if you're walking toward purpose. Nawa ay maunawaan mo yan at lagi mo ring tatandaan
We have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. But self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.